Ang Tahimik na Hapon, taong 1987. Sa lumang silid-aklatan ng paaralan, amoy papel at kahoy ang hangin. Nakaupo si Normie sa mahabang mesa, hawak ang isang makapal na libro, ngunit hindi nakatuon ang isip sa binabasa. Sa tapat niya, tahimik na nag-aayos ng notes si Ariel. Ang bawat paglingon niya sa lalaki ay may dalang kaba at lihim na damdamin. Binabasa ni Normie ang katahimikan. Actually, can we talk about something Nagtanong else? siya tungkol Like what? sa aralin. Our dreams, Ngunit our mabilis fears. itong nauwi sa mas personal na usapan. Nagkuwento sila tungkol sa mga pangarap, takot, at buhay estudyante. Sa bawat salitang binibitawan ni Ariel, mas lalong lumalalim ang damdamin ni Normie. Habang Ariel, lumilipas talking ang to you has oras, always given me lalong comfort. nagiging seryoso You've become ang someone usapan. truly special to me. Nagbukas si Normie ng mga bagay na matagal niyang kinikimkim. Kung paano siya nakakahanap ng ginhawa tuwing kausap si Ariel at kung paano siya naging espesyal sa kanyang mundo. Tahimik na nakikinig si Ariel, ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Sa mahinang tinig, tuluyang naglakas loob si Normie. Inamin niya ang kanyang nararamdaman, ang pag-ibig na unti-unting lumago sa loob ng library na iyon. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsasalita. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Huminga ng I have to be mahalig honest. si I'm Ariel in love with someone bago else. sumagot. I can't return your feelings. Maingat, You deserve ngunit someone who matapat can. niyang sinabi na may minamahal na siyang iba. Ipinaliwanag niyang hindi niya kayang suklian ang damdamin ni Normie at hiniling niyang ibaling na lamang nito ang nararamdaman sa ibang taong kayang magmahal pabalik. Muling bumalik ang katahimikan sa library. Dahan-dahang isinara ni Normie ang librong hawak niya. Pilit na pinipigilan ang luha. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng sakit, ngunit may pag-unawa. Sa paglabas nila ng silid-aklatan, naiwan sa pagitan ng mga lumang libro ang isang pag-ibig na hindi kailanman naisulat, ngunit hindi rin malilimutan. Ang pag-ibig na hindi naisulat habang sumasayaw ang mga butil ng alikabok. Sa huling sikat ng araw sa hapon, muling nabawi ng silid-aklatan ang katahimikan nito. Ang makapal na librong nasa mesa, ang librong kunwari binabasa ni Normie, ay tuluyan ng isinara. Ang pabalat nito'y tila madilim na anino laban sa makintab na kahoy. Sa pagdaan nila sa mabibigat na pinto at paglabas sa pasilyo, iniwan nila ang mga alingaw-ngaw ng isang pagtatapat na mananatiling nakatago sa pagitan ng mga estante. Magpakailanman,